Mga balitang gigising sa inyong pagkakahimbing. Pupukaw sa inyong pananaw sa mga isyu ng lipunan sa araw-araw. Ito ang Hataw Balita. Alas 4:52. Magandang umaga po. Araw po ngayon ng Huwebes, 20 ng Oktubre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. Ako naman si Rina Villamor. Narito na po ang mga humahataw na balita. Super Typhoon Lawin naglandfall na sa bayan ng Peña Blanca, Cagayan kagabi. Joint oil exploration sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea hindi tatalakayin sa bilateral meeting ni Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping ngayong araw. Marahas na dispersal sa mga realista sa tapat ng US Embassy. Iimbestigahan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Resulta ng investigasyon hihintayin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Huling US presidential debate isasagawa ngayong araw. At mahigit 2,000 residente sa Barangay Lambakin, Marilao, Bulacan natulungan ng medical mission ng UNTV katuwang ang ating mga partner in public service. Naglandfall na kagabi sa Peña Blanca, Southern Cagayan ang Super Typhoon Lawin at kaninang pasado alas 3 ng umaga ay nanalasa naman ito sa Apayao Province. Para sa karagdagang impormasyon, puntahan natin si Reynante Ponte na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Reynante, good morning. Yes, June, magandang umaga. As of 2 a.m. kanina nga sa update ng Pag-asa Weather Bulletin, nasa vicinity ng Solana, Cagayan ang bagyong Lawin at binabagtas nga nito ang province of Apayao. As of lumit na June ang lawak ng rain band ng bagyo na nasa 400 kilometro ngayong galing sa 800 kilometro kagabi. Taglay pa rin ang lakas ng bagyo kung saan nasa 225 km per hour ang lakas ng hangin at 350 km per hour naman ang bugso nito. Nakataas sa Tropical Cyclone Warning Signal number 5 ang Cagayan, Northern Isabela, Apayao, Northern Kalinga, Northern Abra at Ilocos Norte. Signal number 4 naman ang Ilocos Sur, Mount Province, Ifugao, Calayan Group of Islands at nalalabing bahagi ng Isabela, Abra, Ilocos Sur at Kalinga. Signal number 3 naman sa La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino at Northern Aurora. Nakataas naman June ang Tropical Cyclone Warning Signal number 2 sa Batanes Group of Islands, Pangasinan, Rest of Aurora, Tarlac, Nueva Ecija at Northern Zambales. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Zambales, Bulacan, Bataan, Pampanga, Rizal, Quezon Province, Polillo Islands, Cavite, Laguna, Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Metro Manila. Ayon nga sa Pag-asa June, bukas ng gabi o Biyernes ng hapon, inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Lawin. Ngunit ang pamiminsala nito ay hindi nalalayo sa pinsalang idinulot ng bagyong Yolanda. Kaya't patuloy pa rin niyang inaabisuhan ang mga residente na mag-ingat at manatili sa mga evacuation centers, partikular na sa mga direktang tatamaan ng bagyo. Maging sa mga sasakyang pandagat na iwasan muna nga maglayag dahil sa sobrang taas ng alon na aabot sa 14 meters na kayang magpalubog ng mga bangka. Maya nga June ay magsasagawa muli ng update ng weather bulletin at magkakaroon din ng briefing patungkol sa galaw nito bagyong Lawin. Yan muna ang update mula dito sa Pag-asa. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Reynante Ponte. At
Selado na ang klase sa iba't ibang lugar sa Luzon dahil sa pananalasa ng Bagyong Lawin. Walang pasok sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong paaralan sa buong Metro Manila. Gayon din sa mga lalawigan ng Rizal, Cavite, Batangas, Polillo Group of Islands, Laguna, Pampanga, Tarlac, Batanes, Zambales, Abra Province, Vigan sa Ilocos Sur, Mountain Province, Benguet, Baguio City, Apayao at Nueva Ecija. All levels din ang class suspension sa mga bayan ng Marilao, Obando, Maykawayan, Malolos at Paumbong sa Bulacan. Samantala, walang pasok mula preschool hanggang elementary sa San Rafael at Baliwag, Bulacan, pati na rin sa Camarines Sur, Camarines Norte at Catanduanes. Putol na ang supply ng kuryente sa mga lugar na dinaanan ng Bagyong Lawin. At upang bigyan tayo ng update sa iba pang naging pinsala ng Bagyong Lawin, puntahan natin ang ating kasamang si Ray Pelayo. Ray, good morning. Yes, June, bagamat lumiit yung pinaka-diametro nitong Bagyong Silawin, subalit ramdam dito sa Kawayan City, Isabela, yung lakas ng hangin na dala nito. Bagamat hindi ganoon kalakas yung ulan, pero yung hangin ay malakas. At ayon nga sa Pag-asa, ngayon ay nakataas pa rin dito ang signal number 4. Kaninang biyahe natin, June, nakita natin kung paanong yung mga dinaanan natin ay naghanda at naapektuhan nitong Bagyong Silawin. Kahapon, yung area ng Urdaneta, Pangasinan ay inani na agad nila yung kanilang mga palay. Bagamat hindi pa naman ito talagang tuyo, gumamit lamang sila ng mechanical harvester. Sa may area naman ng Nueva Vizcaya ay maulan din habang trip ng UNTV News and Rescue. Walang kuryente naman sa ilang lugar sa Isabela, partikular sa Cordon, Bagabag, Bangbang, Bayumbong, Solano, Diadi, Aritao, Santiago. Sarado rin ang mga gas station sa mga nadaanan nating mga lugar. At yung mga puno, nakita natin June sa mga kalsada, may mga nakahambalang na puno at may mga kawad din ng kuryente na nakahambalang. So mamaya ay magsasagawa ng clearing operation yung mga local government unit dyan sa mga pangunahing kalsada na ating dinaanan. Sa ngayon, June, wala pa tayong nakikitang major na nasirang mga infrastructure dito sa may dinaanan natin sa may Isabela, Nueva Vizcaya, and dyan sa may area ng Baguio. Pero pagdating ng umaga, i-check natin June kung meron ng mga nasira, na lalo na yung mga bahay na gawa sa light materials, dahil ang Isabela at Cagayan, Isabela, yung area din ng mga yan ay nakataas ang signal number 5. So in-expect natin maraming mga nasira na mga infrastructure, lalo na yung mga bahay na gawa sa light material, June. Ray, lumalabas yan sa pinapakita mong mga video na yan. Hindi masyadong malakas ang ulan, pero mas malakas yung hangin. Tama ba, Ray? Yes, June. Doon lamang sa may area ng dinaanan namin kahapon sa may Nueva Vizcaya, yung medyo malakas ang ulan doon. Talagang kombinasyon ng lakas ng hangin at ng ulan, mararamdaman talaga doon sa mga residente. Hindi po pwede magpayong ka sa labas dahil talagang tatangayin yung payong mo. At maging dito naman sa Kawayan City, malakas pa rin yung hangin, pero yung ulan ay light to moderate lang yung ating naranasan sa ngayon, June. May mga naiulat na ba, Ray, ng mga landslide? So far, wala pa tayong nakukuhang ulat sa landslide area. Pero kahapon, nakausap natin yung Civil Defense Unit ng Region 2. Merong silang mga binabanggit na lugar, partikular dito sa may Cagayan at Isabela, na mga flood-prone at landslide areas. Doon sa mga dinaanan naman natin sa Vizcaya, wala pa namang tayong na-monitor doon na mga nagkaroon ng landslide, June. Okay, maraming salamat, Ray Pelayo, nagulat mula sa Kawayan, Isabela. Ramdam din ng mga residente sa Baguio City ang lakas ng Bagyong Lawin. Alamin natin ang kalagayan ng ating mga kababayan doon mula kay Joshua Antonio live. Yes, Joshua, magandang umaga. Pasado alas 7 kagabi na maramdaman dito sa Cordillera, Region particular dito sa Baguio City ang malakas na buhos ng ulan na may kasamang malakas na hampas ng hangin dahil sa Super Typhoon Lawin.
Kagabi ay nawalan na rin ng supply ng kuryente sa buong Baguio City. Hanggang ngayon ay hindi pa ito na ibalik. Pasado alas 8 kagabi, rin ay sinarado na ang nasa mga motorista ang Quezon Road upang maiwasan ang mga aksidente sa ng pagguho ng lupa. At dahil nga'y nasaan ang matitinding epekto ng bagyo, kahapon pa lamang ay nagsagawa na ng preemptive evacuation sa landslide zone at flood-prone areas dito sa syudad. Sa Tulanan National Disaster Risk Reduction Management Office, nasa 870 families na may 3,000 residente ang nananatili sa mga evacuation centers ngayon. Ngunit inaasama dahil sa ganito ito, lalo na kung tuloy ang aapaw ang lagoon sa Barangay City Camp na posibleng magdulot ng pagpahas sa mga kalapit lugar nito. Tiniyak naman ang lokal na pamahalaan na mayroong nakahandang 1,600 family food packs para sa mga apektadong pamilya. Nananatili naman nasa red alert status sa Cordillera IDRRMC Operation Center upang i-monitor ang mga lalawigan sa Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Rina, kagabi ay pinagbawalan kami mag-debot ng Disaster Reduction Office upang maiwasan ang mga sakuna. Ito ay dahil sa patuloy na pagbuhos ng malakas ulan na may kasamang pang malakas na ampas ng hangin dito sa Baguio City. At saan muna ang balita, balik sa'yo, Rina. Joshua, may mga natitira pa ba tayong mga kababayan dyan na hindi pa na-evacuate? Rina, sa pag-ikot namin kagabi bago kami pagbawalan ng Operation Center ng RDRRMC, particular dun sa Camp Lagoon, may mga ilang residente kaming nakita na hindi pa rin umaalis sa kanilang mga tahanan. Ang kanilang mga dahilan, Rina, ay sanay na umuno sila. Pero yung ibang mga residente na aming napuntahan dun sa Aguinaldo Elementary School na siyang ginawang pasamantalang masisilungan ng mga residente, ay nagpasa ng lumikas. Ito ay dahil imbis na mapahamak sila ngayon, ay mas pinili nila na maging first safety muna para na rin sa kapakanan na kanilang mga pamilya, Rina. Kayo ba ay nakapag-ikot na rin sa ilang mga evacuation centers dyan at kamusta yung kalagayan nila dun sa evacuation centers? Rina, ang napuntahan pa lang namin ay sa Aguinaldo Elementary School. After nun, pinagbawalan na kami ng mag-ikot. Kasi mula kagabi hanggang ngayon, kung naririnig yung malakas na ampas ng hangin dito sa Baguio City, kasi bukod sa malakas na ampas ng hangin, ay malakas din yung buhos ng ulan. Kaya nagbawalan kami ng RDRRMC at pinayuan na sumilong muna at tignan ngayong mamayang umaga para i-monitor pa yung ibang mga evacuation center, Rina. Alright, mag-ingat kayo dyan at maraming salamat sa iyo, Joshua Antonio mula sa Baguio City. Sa kaugnay pa ring balita, kanselado na ang ilang biyahe ng eroplano dahil pa rin sa masamang lagay ng panahon. Sa anunsyo ng Manila International Airport Authority o MIAA, kabilang sa canceled flights ang biyahe ng Cebu Pacific at Philippine Airlines papunta at pabalik ng Maynila patungong Tuguegarao, Basco at Lawag City. Para naman sa mga katanungan, maaari kayong tumawag sa NAIA sa hotline number 877-1111. Stranded naman sa mga pantalan ang libo-libong pasahero at mga sasakyang pandagat dahil sa pananalasa ng Bagyong Lawin. Ayon sa pinakahuling tala ng Philippine Coast Guard, stranded sa iba't ibang pantalan sa Southern at Northern Luzon, Western Visayas at Bicol Region ang mahigit 3,000 mga pasahero. Nasa 400 rolling cargos, 14 na sea vessels at 60 motor bangkas. Kahapon ay sinimula na ng PCG ang mahigpit na pagpapatupad ng no-sail policy sa lahat ng pantalan at coastal areas sa buong bansa. Pinapayuhan din ang publiko na makipagtulungan at sundin ang mga paalala at babala ng local government officials. Maaring tumawag sa hotline ng PCG na 0917-PCG-DOTC upang iparating ang mga ulat at katanungan kaugnay sa mga biyahe sa mga pantalan. Mahigit 200 residente naman sa Barangay 101 sa Tondo ang inilikas kaninang madaling araw dahil sa pagtaas ng tubig sa estero na malapit sa lugar. May hataw na balita si Jericho Albano live. Morning, Jericho. Good
morning, June. Sa isang covered court sa Barangay 101, Bitas, Tondo nga muna nagpalipas ng gabi ang nasa mahigit 200 individual matapos ngang umapaw ang Bitas de Estero dahil sa mga pag-ulan na dala ng bagyong Lawin. Ayon kay Kagawad Mirna Mako, karaniwan na aniya na kapag umuulan ng malakas ay umaapaw ang naturang estero dahil sa basura at dahil mababa rin ang kanilang lugar. Alas 6 pa lang kahapon nang manawagan sila sa kanilang lugar na lumikas. Bagaman na marami ang sumunod sa kanilang panawagan, may mga ilan namang pinili umanong manatili sa kanilang mga bahay. Problema naman nila umano ang palikuran sa lugar dahil kulang ang portalet na kanilang nagagamit. Gayon din ang kakulangan sa gamot para sa mga may ubo at sipon na evacuees. Mananatili umano ang mga evacuees sa naturang covered court hanggang hindi pa bumubuti ang panahon. Samantala, nagpatupad na ng preemptive evacuation ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa 4 na tinukoy na low-lying areas sa Maynila kabilang ang mga lugar sa Bay Area. Ayon kay MDRRMO Director Johnny Yu, inatasan na nila kagabi ang mga opisyal ng barangay na nakakasakop sa mga ito na magpatupad ng kaukulang hakbang para mailikas ang mga residenteng nakatira sa mabababang lugar gaya ng Barangay 101, Parola at Isla Puting Bato sa Tondo. Tiniyak rin nito na may nakahandang tulong sa mga barangay na mangangailangan ng kanilang ayuda. Samantala, hating gabi kanina ay pinaalis na ang mga pamilya na natutulog dito sa Baywalk sa Roxas Boulevard. Kasabay ito ng pagdedeklara ng MDRRMO sa kahabaan ng Roxas Boulevard na no-walk zone dahil sa malakas na hampas ng alon sa Manila Bay. Nagkalat naman ang mga basura sa gilid ng Roxas Boulevard dahil sa mga naipong basura sa gilid ng Manila Bay mula sa mga residenteng nakatira sa gilid nito. June, sa ngayon dito sa Maynila ay nakakaranas tayo ng malakas na hangin. Kanina ay mayroon lang mga bahagyang pagambon, subalit hindi naman nagkakaroon ng mga malalakas na pag-ulan. Yan ang ating sitwasyon. Yan ang sitwasyon mula rito sa Roxas Boulevard sa Maynila. June. Maraming salamat, Jericho Albano. Maaga pa sa mga residente sa ilang barangay sa Obando, Bulacan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Lawin sa lalawigan. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Kahapon pa lamang ay nagsilikas na ang mga residente sa Obando, Bulacan sa pangambang malubog sa tubig baha dahil sa lakas ng alon dulot ng bagyong Lawin. Umabot sa mahigit 200 individual ang nananatili ngayon sa Obando National High School. 228 ang individual, tapos ang naman ang family 50. Yung sobrang lakas ng hangin at alon, malapit po kasi kami sa dagat. Yung lakas ng hangin, ang mga bahay ho doon kasi hindi naman talagang mga bato, mga kawayan lang. Hirap na hirap nga ako masakit yung mga nahihilo ko, masaktan mga paa, maglalakad. Nihingal ako pagpunta rito. Pag nandito kami, gumiginhawa kami. Kasi dalawa po yan, nilalaglat o sinisipon inuubo. Wala po kami ngayon pambili ng gamot Kaya hindi po na mapacheck up. Na po matulungan po kami na mapagamot man sa yung 2 bata. Tiniyak naman ng Obando Municipal Government na magbibigay ng tulong tulad ng gamot, pagkain at tubig sa mga evacuee. Samantala, mahigit 1,000 residente naman sa Barangay Salambao ang pinili na manatili sa kani-kanilang tahanan upang bantayan ang kanilang mga gamit. Yung iba hindi na kasi yung mga bahay baka naman masira. So wala naman yung kagaya ng mga magulang na lalaki, hindi na huwaalis yan kasi sila magbabante kung masira man. Pinapayuhan naman ang mga residente ng Bulacan na manatiling nakaalerto, lalo na ang mga nakatira malapit sa coastal areas sa posibilidad ng bigla ang pagbaha. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Sa iba pang balita, hindi bababa sa 20 militante at 30 pulis ang nasugatan sa naging marahas na dispersal sa mga rallyista sa tapat ng Embahada ng Estados Unidos kahapon. 7 sa mga demonstrador ay nananatili sa Philippine General Hospital, kabilang na ang mga nasagasaan ng police mobile na minamaneho ni PO3 Franklin Co. Ayon kay NCRPO Director, Chief Superintendent Oscar Albayalde, ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mag-iimbestiga sa insidente upang matiyak na magiging patas at walang mangyayaring whitewash. Inalis na rin sa pwesto ang lahat ng opisyal ng Manila Police District na sangkot sa insidente habang isinasagawa ang imbestigasyon. Na control
they were not able to control yung kanilang mga subordinates o yung mga kanilang mga membro ng contingent, no? So minabuti natin na i-relieve na silang lahat pending the investigation. Hihintayin naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang magiging resulta ng investigasyon sa naganap na marahas na dispersal sa mga militante sa Maynila kahapon. Sa pagharap ng Pangulo sa isang press conference sa Beijing, China, sinabi nito na nais niya munang marinig ang ulat mula kay Executive Secretary Salvador Medialdea na nangangasiwa ngayon sa bansa habang wala siya. Aalamin din muna ni Pangulong Duterte ang magiging investigasyon ng Department of Interior and Local Government. But just to be very sure that I do not commit or I do not stray along other side issues, I'll just wait for the official announcement to make upon my arrival. By that time, I would have completed my assessment, personal, which will be provided by the police and the military. And of course, not only them, but the DILG. Isang lalaki ang pinagbabaril ng pulis sa loob ng kanyang tahanan sa Caloocan matapos umanong manlaban habang may isinasagawang anti-drug operation sa lugar. May hataw na balita si Maki Libradilla, live. Yes, Maki. Yes, June, sa loob na nga ng kanyang bahay, binawian ng buhay ang isang lalaki matapos ang sinagawang drug operation ng mga pulis sa Barangay 69. Dito yan sa Caloocan City kagabi. Ayon sa otoridad, nanlaban ng sospek matapos nitong paputukan ang mga pulis gamit ang kanyang kalibre 38 na baril. Patay ang sospek matapos itong magtamo ng mga tama ng bala sa katawan ayon sa North Police District Soco. Nagduluksa naman ang mga kaanak ng nangyari sa sospek. Ayon sa salaysay ng ina ng biktima, bigla na lang dumating ang mga pulis sa kanilang bahay at pilit silang pinalabas bukod sa sospek. Pagkatapos ito ay nakarinig na umano ng mga pagputok ng baril sa loob ng bahay. Matagalaan niyang huminto ang sospek sa paggamit ng pinagbabawal na gamot at wala rin itong baril kaya imposible itong manlaban sa mga pulis. Yan mo ng latest, balik sa iyo, Jun. Maraming salamat, Maki Libradilla. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Monica Veralio. Monica, good morning. Good morning, Rina. Here are the news from different parts of the globe. South Korea staged a large-scale earthquake drill in Seoul after 2 strong quakes near the southern city of Yeongju last month. About 3,700 personnel from the fire department, police, military, and Seoul metropolitan government took part in the drill that assumed an earthquake of magnitude 6.8 outside the capital. 2 earthquakes of magnitude 5.1 and 5.8 hit South Korea on September 12. The 5.8 magnitude earthquake was the strongest recorded in the country, injuring 23 people but with no reports of serious damage. Meanwhile, high winds fanned a bushfire in Southern California that threatened a large gas storage facility in Porter Ranch. More than 100 firefighters were deployed to help contain the blaze. Strong winds of 20 to 38 miles per hour complicated the firefighting operation in the area near an Aliso Canyon storage facility, one of the largest natural gas utilities in the United States. The blaze, dubbed the Cessnon Fire, has consumed about 15 acres near Cessnon Boulevard. Meanwhile, International Osteoporosis Foundation is promoting osteoporosis awareness in Australia. Nina Bascon has the details. Osteoporosis Australia, in support to Love Your Bones, Protect Your Future worldwide annual campaign of World Osteoporosis Day on October 20, 2016, is promoting understanding on bone health, nutrition, and prevention of osteoporosis to address the major health issue which affects over 1 million Australians. And that's a very important factor. And there are certain medical conditions which set you up, and there's certain treatments you might be.
this is concerning because it means their bones are more fragile and more likely to fracture. The organization encourages the people across Australia to take early action by doing regular exercise, a bone-healthy diet, and by consulting the doctor on osteoporosis, which is known as the thinning of the bone. I believe that sitting directly in the sun gives me enough vitamin D, and I believe that's good for my bone structure and my health. I'm out in the park today in Sydney getting some rays from the sun because I believe that vitamin D is incredibly useful in maintaining a healthy bone structure, and that's incredibly important. Dr. Lorinda De Leon, a Filipino-Australian general practitioner in Melbourne, Australia, explained it very simply how vitamin D and calcium works together to improve not only the bone but our overall well-being. If you don't have enough calcium in your heart will not contract properly because calcium is important in heart contraction. And if you don't have enough vitamin D and there is not enough calcium in the brain, you become forgetful, lack of memory, lack of concentration, lethargy, and tiredness. Osteoporosis Australia came up recently with Australian first bone health self-assessment tool, known as Know Your Bones, to innovatively fight the dreadful bleeds of brittle bones, designed in helping people recognize their bone fracture risk. Low level of vitamin D can also lead to bone diseases and possible increase of falls and bone fracture in older people. As vitamin D deficiency is common in Australia, Osteoporosis Australia recommends to also get adequate amount of vitamin D from the main source of it, which is exposure to sunlight. Nina Bascon, UNTV News and Rescue, Melbourne, Australia. And those are the news from around the world this morning. Back to you, Rina. Thank you, Monica, for that global update. At sa panahon ng bagyo, maaasahan pa rin po ang huntahan sa Radyo La Verdad 3:50 with Atty. G. Bet at Jocas. Morning! Morning! Morning, Rina. Gani Atty. G. Oo nga. Naunahan mo ba kami? Early bird. Nagpa-practice lang si Atty. Early bird catches the storm. Wala na daw signal number 5, June. Merong press briefing ngayon sa Pag-asa. From super typhoon to typhoon na. Humina, ibig sabihin. Wala nang signal number 5 and expected na mag-exit ng landmass via Ilocos Norte around 10 a.m. between 8 a.m. and 10 a.m. Ano sabi ni Kuya Jun, ano sabi ni kanina nung reporter natin sa si Ray Pilayo. Si Isabela, hindi namin kasi narinig eh. Nasa Isabela siya. Nasa Isabela siya ngayon. Kamusta ang kalagayan doon? Yung ibang mga lugar kasi walang kuryente, Atty. G, yung mga dinaanan nila. Pero sa Isabela, talagang malakas yung hangin. Pero hindi naman ganun kalakas yung buhos ng ulan. Kahapon sa Cagayan. June, wala bang balita ng daluyong, ng storm surge? Wala bang balita? Wala pa naman. Wala pa. Mamaya dito ang tabayanan nila sa UNTV Radio. Mag-coverage kami dito sa huntahan. Tawagan namin yung mga reporters and mayors ng mga areas doon sa dinaanan ng bagyo. Na kaya nating makontak. Kaya natin makontak. Sige, maraming salamat. Narito na mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Joint oil exploration sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi tatalakayin sa bilateral meeting ni Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping ngayong araw. Pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly, inaprubahan na ng House Committee on Constitutional Amendments. Senador Laila de Lima at mga dating opisyal ng Bucor at New Bilibid Prison na diin sa umano'y NBP illegal drug trade sa inilabas na House Committee report. At mahigit 2,000 residente sa Barangay Lambakin, Marilao, Bulacan na tulungan ng medical mission ng UNTV, katuwang ang ating mga partner in public service. At yan po mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ako po si Atty. George Aaron Garcia. Ako si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Balik sa iyo dyan, Kuya June at Rina. Maraming salamat, Atty. G. At ang po unang paghataw ng mga balitang araw po ng Huwebes, 20 na Oktubre 2016. La 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 la. Sige, punta natin sino Kuya Jun
June at Angel para sa ikalawang paghataw ng mga balita sa Good Morning Kuya. Maraming salamat, Atty. G. Magandang umagang muli sa ating mga kasambahay. Araw na po ng Huwebes, 20 Oktubre 2016. Narito na po ang ikalawang paghataw ng mga balita. Bagyong Lawin humina na at isa na lamang typhoon matapos maglandfall. Joint oil exploration sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea hindi tatalakayin sa bilateral meeting ni Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping ngayong araw. Pag-amyenda sa saligang batas sa pamamagitan ng Constituent Assembly, inaprubahan na ng House Committee on Constitutional Amendments. Senador Laila de Lima at mga dating opisyal ng Bucor at New Bilibid Prison na diin sa umunoy NBP illegal drug trade sa inilabas na House Committee report. Humina na at nasa kategoryang typhoon na lamang ang Bagyong Lawin matapos tumama sa lupa. Alamin po natin ang update mula kay Reynante Ponte na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ray, good morning, Le. Ito matawag. Yes, as of 5 a.m. nga ay inilabas na ng Pag-asa Severe Weather Bulletin number 15 na nasa kategorya na lamang na typhoon ang Bagyong Lawin. Inalis na ito sa super typhoon kung saan bahagyang humina ang taglay na lakas nito at nasa 205 km per hour na lang ang lakas ng hangin at 285 km per hour ang bugso nito. Ngunit sabi ng Pag-asa kahit humina na ay destructive pa rin ito. Sa ngayon binabagtas nito ang vicinity ng Cabugao, Apayao at pa-west-northwest ang direksyon nito na may bilis na 25 km per hour. Dahil nga sa paghina ng lakas nito, nakataas na lang sa Tropical Cyclone Warning Signal number 4 ang Cagayan, Isabela, Apayao, Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Mount Province, Kalinga, Ifugao at Calayan Group of Islands. Signal number 3 naman sa La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino at Northern Aurora. Nakataas naman ang Tropical Cyclone Warning Signal number 2 sa Batanes Group of Islands, Pangasinan, Rest of Aurora, Tarlac, Nueva Ecija at Northern Zambales. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Zambales, Bulacan, Bataan, Pampanga, Rizal, Quezon Province, Polillo Islands, Cavite, Laguna, Batangas at Metro Manila. Ayon nga sa Pag-asa, posibleng mamayang gabi ay lalabas na nga itong bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan pa rin ang mga kababayan natin sa mga prone areas, sa mga flash flood at landslides na manatili sa evacuation centers at kung hindi pa nakakapunta ay mas mabuti na nga tumungo sa mga evacuation center, particular sa mga mountain ranges ng Cordillera regions. Gayun na rin sa mga coastal areas ay lumikas at pumunta na nga sa mga malapit na evacuation centers at higit sa lahat ay mag-ingat tayo at muli ay ingatan tawa tayo ng Panginoon. Muna latest, balik sa iyo. Maraming salamat, Reynante Ponte. Kanselado ang klase sa iba't ibang lugar sa Luzon dahil sa pananalasa ng Bagyong Lawin. Walang pasok sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong paaralan sa buong Metro Manila. Gayon din sa mga lalawigan ng Rizal, Cavite, Batangas, Polillo Group of Islands, Laguna, Pampanga, Tarlac, Batanes, Zambales, Abra Province, Vigan sa Ilocos Sur, Mountain Province, Benguet, Baguio City, Apayao at Nueva Ecija. Suspendido rin ang klase all level sa mga bayan ng Marilao, Obando, Maykawayan, Malolos at Paumbong sa Bulacan. Samantala, walang pasok mula preschool hanggang elementary sa San Rafael at Baliwag, Bulacan at sa Camarines Sur, Camarines Norte at Catanduanes. Nasa evacuation area ngayon ang mahigit 400 pamilya sa bayan ng Kawayan, Isabela dahil sa pananalasa ng Bagyong Lawin. May hataw na balita si Grace Doctolero live. Grace, good morning. Yes, June, magandang umaga. 1,100 ang nanunuluyan ngayon o katumbas ng 470 pamilya ngayon ang nanunuluyan sa evacuation center dito sa Kawayan, Isabela. Kabilang na dito ang mahigit 100 individual na nandito ngayon sa Kawayan FDL Coliseum.
Sa 60 barangay na lungsod ng Kawayan ay may naitalang 27 barangay na ang may mga nailikas na mga residente sa lugar dahil sa mga pananalasa ng bagyong Lawin. Alas 5 ng hapon nang magsimulang dumagsa sa mga evacuation center ang mga evacuees. Sa tala ng City Disaster Risk Reduction Management Council, ang mga barangay na may pinakamaraming pamilya na nailikas ay ang District 3, Minante 2, Poblasyon, Amubukan, Baringen, Minante, Villaluna at Barangay Kabaruan. Ang lungsod ng Kawayan, Isabela ay kabilang sa 10 bayan na binigyan ng utos na mag-force evacuate dahil sa posibleng laki ng pinsala na dala ng bagyong Lawin. Samantala, as of 4 a.m., ang water level ng tubig sa Magat Dam ay nasa 187.83 cubic meters per second. Malayo pa sa critical level nito na 193 meters. June 4 ang binuksang gate ng naturang dam. Aabot sa 1,173 ang tubig na pumapasok sa dam habang 1,396 cubic meters per second naman ang outflow sa dam. Yan muna ang update live mula dito sa Kawayan, Isabela. Balik sa'yo, June. Maraming salamat, Grace Doctor. Daan-daang pasahero naman ang nananatili ngayon sa ilang pantalan sa Bicol Region matapos kanselahin ang biyahe ng mga sasakyang pandagat dahil sa bagyong Lawin. Mula sa Camarines Sur, may hataw na balita si Alan Manansala live. Yes, Alan, go ahead. Yes, magandang umaga. Mahigit 600 pasahero na ang naitalang stranded sa Tabaco Port sa Tabaco City, Albay. Ang mga ito ay patungong Catanduanes, ngunit hindi pinayagang makabiyahe dahil sa sama ng panahon. Nagmistulang evacuation center ang Tabaco Port dahil dito na malagi ng 3 araw ang mga apektadong pasahero. Karamihan sa kanila na nagkani-kaniyang diskarte para maitsa ng antok at pagod. Aminado ang marami sa kanila na sa kabila ng suporta ng lokal na pamahalaan ng Tabaco, tira pa rin ang kalagayan nila, lalo na ang mga bata. Samantala, sa probinsya naman ng Camarines Sur, pinaalalahanan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng presentasyon ang mga residente sa 12 coastal barangays na manatiling alerto at agad lumikas kung may nakikitang pagtaas ng tubig sa dagat. Sa ngayon, katamtamang lakas pa lamang ang ihip ng hangin at panakanakang pagbuhos ng ulan ang nararanasan, subalit pagkagayunpaman, hindi ito sapat ng dahilan para maging kampante ang ating mga kababayan. Yeah. Maraming salamat, Alan Manansala, live na nagulat mula sa Camarines Sur. Paalala po uli, kanselado na rin ang biyahe ng ilang eroplano dahil pa rin sa masamang lagay ng panahon. Sa anunsyo ng Manila International Airport Authority o MIAA, kabilang sa mga kinansela ay ang biyahe ng Cebu Pacific at Philippine Airlines papunta at pabalik ng Maynila, Patugigaraw, Basco, Batanes at Lawag City. Para naman po sa mga katanungan, maaaring tumawag sa NAIA hotline number 877-1111. Naka-heightened alert ngayon ang Valenzuela City sa posibleng epekto ng Super Typhoon Lawin sa Metro Manila. May hataw na balita si Maki Libradilla live. Maki. Yes, Angela, naka-heightened alert na nga ngayon dito sa Valenzuela City at naka-ready na yung kanilang mga rescue equipments sa bawat barangay bilang paghahanda sa posibleng pagbayo ng bagyong Lawin anumang oras ngayong araw. Full force din ngayon ang mga tanod ng mga barangay upang umantabay sakaling may mga ilangan ng tulong mula sa mga residente. 1 hanggang 2 ambulansya naman ang naka-standby sa kada barangay. Bukod dito ay nakahanda na rin ang mga rescue boat upang mabilis na makaresponde sa mga lugar na posibleng lumubog sa tubig. Panawagan naman ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela sa mga residente na manatiling alerto. Maigian niya na maglaan na ng mga imbak na pagkain, mag-charge ng mga cellphone at mag-provide ng debateryang radyo upang laging updated sa mga pangyayari sa labas ng bahay sakaling mawalan ng kuryente. Angela, kagabi nakaranas tayo ng mga malalakas na pag-ulan dito sa Valenzuela pero ngayon ay wala naman ng mga pag-ulan, ngunit nakakaramdam tayo ng mga malakas na pag-ihip ng hangin. Yan mo ng latest. Balik sa'yo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Maki Libradilla, live na nagulat mula sa Valenzuela City.
Sa ibang balita, nakatakda ngayong araw ang bilateral meeting sa pagitan ni Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Sa pagharap ni Pangulong Duterte sa mga mamamahayag kagabi, sinabi nito na hindi kasama sa agenda ang joint energy exploration. Narito ang hatol na balita ni Mirasol Abogadil. Pinabulaanan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga lumabas na ulat na pag-uusapan nila ni Chinese President Xi Jinping sa kanilang bilateral meeting ngayong araw ang posibleng pagsasagawa ng joint exploration sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, ang mga panukala para sa pagsasagawa ng joint exploration ay nangangailangan ng pahintulot o approval ng Kongreso at ng bawat Pilipinong sangkot sa issue. So at this time, I am not empowered to do that. I cannot give something and I cannot also add what has not been given me. Sinabi rin ng punong ehekutibo na hindi niya uungkatin ang issue ng sea dispute sa bilateral meeting. If he mentions it in passing, and I will just say, Mr. President, I came here for a reason. I do not want to make hard impositions. I do not want to ask you to do it now, because there will be a time when we shall be doing it. Samantala, positibo naman ang pagtanggap ng mga Chinese sa pagbisita ni Pangulong Duterte sa kanilang bansa at sinabing mabuti ito para mapanatili ang kapayapaan sa Asia-Pacific region. 都是一个利好的消息。我想只要是真正的希望看到亚太地区和平稳定、发展繁荣的人，都会对杜特尔特总统这次访华呢持欢迎的态度。 Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Inaprubahan na ng House Committee on Constitutional Amendments na amyendahan ang konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. Narito ang hataw na balita ni Aga Kaakbay. Pagkatapos ng mainitang debate sa usapin ng pag-amyenda sa konstitusyon, nagkasundo na rin ang mga miyembro ng House Committee on Constitutional Amendments. Sa isinagawang botohan, 32 mambabatas ang sumang-ayon na amyendahan ang konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly, habang 7 ang disang-ayon at 3 ang abstain. Shows that the Committee on Constitutional Amendment approves the concurrent resolution calling on the Congress of the Philippines to constitute itself as a constituent assembly for the purpose of proposing amendments to or revisions of the 1987 Constitution. Ipinaliwanag naman ng ilang mambabatas ang dahilan ng kanilang hindi pagsang-ayon sa CONAS. In a joint session assembled, there should be a participation of the Senate and the House of Representatives. Therefore, in that line of argument, Mr. Chair, I will say and I will vote no. Ito po ay pagsasawalang bahala sa damdamin ng maraming mga leader ng ating lipunan. Sa CONAS, mismong mga miyembro ng Kamara at Senado ang mag-aamyenda sa 1987 Constitution. Isang technical working group ang binuo ng komite na siyang mag-aaral ng panukalang amyendahan ng konstitusyon bago isalang sa plenaryo. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Mayroong pananagutan sa umano'y paglaganap ng kalakalan ng illegal drugs sa loob ng New Bilibid Prison sina dating Justice Secretary Leila De Lima at iba pang dating opisyal ng Bureau of Corrections. Ito ang lumabas na resulta batay sa inisinumiteng House Committee Report. Narito ang hatol na balita ni Nel Maribohok. Sa kopya ng report ng House Committee on Justice kaugnay ng resulta ng investigasyon sa umunoy illegal drug trade sa New Bilibid Prison, batay sa committee report, sa 4 na beses na ginawang pagdinig, malinaw na may mga sindikato at kalakalan ng droga sa NBP noong panahon ng pangangasiwa ni dating Department of Justice Secretary Leila De Lima, batay na rin sa ginawang pagsasalaysay ng mga testigo sa investigasyon. Hinihimok rin ng komite ang DOJ na gumawa ng malalimang investigasyon sa naging papel ni De Lima sa NBP drug trade. Base pa sa ulat, lahat ng ebidensya ay itinuturo ang kanyang posibleng kinalaman at pananagutan sa naturang mga iligal na aktibidad.
Ngunit ipapaubaya ng komite sa DOJ at sa Ombudsman ang pagdetermina sa pagsasampa ng reklamo laban sa dating DOJ Secretary. Hinimok rin ng House Justice Body ang Justice Department na gawing basihan ng mga naging testimonya ni dating Bureau of Corrections Officer in Charge Rafael Ragos na una nang umamin sa kanyang partisipasyon sa bilibid drug trade upang maihabla ang ibang mga opisyal at personalidad na sangkot sa issue. Maging ang posibleng kinalaman ni dating Bucor Director Franklin Bucayo sa drug trade ay pinatitingnan rin ng komite. Ipinauubayan na rin ng House Committee on Justice sa DOJ ang investigasyon sa posibleng pananagutan ng ibang opisyal ng NBP, mga superintendents at jail guards na base sa mga naging testimonya ng bilibid inmates na may posibleng pananagutan rin sa iligal na gawain sa pambansang kulungan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Rina Villamor. Rina. Thank you, Angela. Here are the latest news from different parts of the world. French President François Hollande, German Chancellor Angela Merkel, Russian President Vladimir Putin, and Ukrainian President Petro Poroshenko met in Berlin for a roundtable discussion on Ukraine. The leaders were joined by their country's foreign ministers and experts for the talks. Germany and Russia have laid down prospects of achieving a breakthrough in the stalled Ukraine peace process, the first meeting in just over a year. A ceasefire agreed in the Belarusian capital Minsk in February 2015 stemmed heavy fighting between Ukrainian troops and Russian-backed rebels, but violence routinely flares along a demarcation line. Three volunteer firefighters died in Lima, Peru after a blaze consumed a shoe factory and a part of a storage facility that held medical supplies belonging to the Health Ministry. The fire started on Tuesday in the Lima district of El Angostino, but most of it had been brought under control by Wednesday morning. According to Chief of Civil Defense Commander Mario Casareto, the three firemen had perished when the roof collapsed on top of them. Several other firefighters were reportedly injured. Investigators are looking onto the exact cause of the fire. They suspect it was sparked by a spill of chemicals used in shoe manufacturing. The Democratic Republic of Congo's capital, Kinshasa, is at standstill as opposition parties begin nationwide strike against Paul Delay. President Joseph Kabila's two-term mandate expires on December, but the country's ruling coalition and other smaller parties agreed last week to postpone November elections until April 2018. Logistical problems registering millions of voters are among their concerns. The country's main opposition bloc says Kabila is using the delay to cling on to power, but his ally says they will respect the constitution. The strike appeared to be a success for the Congo opposition and showed growing support. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angel. Thank you, Rina. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Bagyong Lawin, inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Malaking pinsala sa agrikultura, inaasahan na. Mga opisyal ng Manila Police District na sangkot sa marahas na dispersal sa mga rallyista sa Maynila kahapon, inalis na sa pwesto. Pulis na driver ng patrol mobile na nakasagasa sa ilang militante sa tapat ng US Embassy, posibleng sampahan ng kasong kriminal. Malacanang Kamao at VAP firefighters magsasagupa para sa liderato ng Group A ng UNTV Cup Season 5. At mahigit 2,000 residente sa Barangay Lambakin, Marilao, Bulacan na tulungan ng medical mission ng UNTV, katuwang ang ating mga partner in public service. At yan po ikalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Huwebes, October 20, 2016. Babalik po ang Good Morning Kuya. La 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 la. La la
natin si Kuya June at Monica para sa ikatlong paghataw ng mga balita. Maraming salamat, Atty. G. Ang lalaking hindi mapakali. Timing yun Lipat. Magandang umaga mga sambahay. Araw na po ng Huwebes, October 20, 2016. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Live din po tayo napapanood sa ating pong Facebook account at sa ating untvweb.com via live streaming, pati na po sa ating UNTV mobile app. Narito na po ang ikatlong paghataw ng mga balita. Bagyong Lawin inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Malaking pinsala sa agrikultura inaasahan na. Mga opisyal na Manila Police District na sangkot sa marahas na dispersal sa mga rallyista sa Maynila kahapon, inalis na sa pwesto. Pulis na driver ng patrol mobile na nakasagasa sa ilang militante sa tapat ng US Embassy, posibleng sampahan ng kasong kriminal. Malacanang Kamao at BFP firefighters magsasagupa para sa liderato sa Group A ng UNTV Cup Season 5. At mahigit 2,000 residente sa Barangay Lambakin, Marilao, Bulacan na tulungan ng medical mission ng UNTV katuwang ang ating mga partner in public service. Sa detalye po ng mga balita, tinatayang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga ang Typhoon Lawin. Inaasahan naman ang malaking pinsala sa agrikultura na dulot ng bagyo. Mula sa Kawayan, Isabela, may hatong na balita si Ray Pelayo, live. Good morning, Ray. Yes, June, ibinabara sa typhoon category mula sa pagiging super typhoon itong bagyong si Lawin habang ito ay nasa may area ng Ilocos. Sa forecast ng Pag-asa, 4 a.m. ay namataan ito sa vicinity ng Cabugao, Apayao at taglay nito lakas ng hangin ngayon na 205 km per hour at yung pagbugso ay aabot sa 285 kph. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 25 km kada oras. Nakataas pa rin ang signal number 4 sa may Isabela, dito sa may area ng Cagayan, sa Apayao, sa Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Mountain Province, Kalinga, Ifugao at yung Calayan Group of Islands. Makararanas din po dyan ang masungit na lagay ng panahon. Sa area naman po ng La Union, sa Benguet, sa Nueva Vizcaya, Quirino at Northern Aurora ay nakataas naman ang signal number 3. Signal number 2 naman sa may area ng Batanes Group of Islands, Pangasinan, nalalabing bahagi ng Aurora, Tarlac, Nueva Ecija at Northern Zambales. Ang signal number 1 po ay nakataas sa nalalabing bahagi ng Zambales, Bulacan, Bataan, Pampanga, Rizal, Quezon Province at yung kasama na dyan yung Polillo Islands, ang Cavite, Laguna, Batangas at Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, maaaring around 8 to 10 a.m. ay lalabas na ng landmass sa Ilocos Norte itong bagyong si Lawin at mamayang gabi lalabas naman ito ng Philippine Area of Responsibility. Sabi nito ay agad na magsasagawa ng assessment ang Office of Civil Defense dito sa Region 2 gayon din ang Department of Agriculture para alamin kung gaano ang naging pinsala nitong bagyong si Lawin sa agrikultura at infrastruktura. Si bagyong Karen ay nasa halos 3 bilyon ang pinsala sa agrikultura at mas malaking bahagi nasa Northern at Central Luzon. Pero dahil mas malakas itong bagyong si Lawin at mas malawak ang kanyang diametro, ina-expect ng pamahalaan na magkakaroon ng mas malawak na pinsala sa agrikultura itong bagyong si Lawin. June? Tay, nasaan din ba na sa mga susunod na oras ay ibababa ng Pag-asang storm signal dyan sa mga lugar na yan na nasa signal number 4A? Yes, June. Actually, dito sa may area ng Kawayan City sa Isabela, hindi na ganun kalakas yung hangin. Nakausap natin yung mga residente na naka-experience kaninang kagabi. Magmula 7 p.m. to 11 p.m. yung pinaka-peak ng lakas ng hangin. At hindi naman masyadong malakas yung mga pag-ulan, pero yun yung peak ng lakas ng hangin kung saan yun nga yung oras na nagla-landfall itong mata ng bagyong si Lawin. Pero sa ngayon yun medyo humihina na yung hangin, may kaunting mga pag-ambo na lamang at mamaya 8 a.m. na ulitin ng Pag-asa, ina-expect natin na mas bababa pa yung tropical cyclone warning signal sa mga lugar. June?
Maraming salamat, Ray Pelayo, nagulat mula sa Kawayan, Isabela. Sa iba pang balita, inalis na sa pwesto ang lahat ng opisyal ng Philippine National Police na sangkot sa marahas na dispersal sa mga ralista sa tapat ng US Embassy kahapon. Samantala, posible amang sampahan ng kasong kriminal ang driver ng police mobile na nakasagasa sa ilang militante. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Nauwi sa sakitan ng isinagawang kilos protesta kahapon sa tapat ng Embahada ng Estados Unidos sa Ermita, Maynila. Nasa 1,000 militante ang nagmarcha papunta sa US Embassy upang ipanawagan ang pagpapaalis sa presensya ng mga Amerikanong sundalo sa bansa. Noong una ay binomba pa ng tubig ng mga otoridad ang mga aktivista. Ngunit dahil sa dami, hindi kinaya ang mga ito ng puwersa ng pulisya. Nakalapit ang mga ito sa gate ng Embahada at pinagbabato ito ng pintura. Dito na nagkasagupa ang mga pulis at rallyista. Ikinagalit naman ng marami ang ginawang marahas na dispersal ng mga pulis, lalo na nang sagasaan ng isang police mobile ang ilang mga rallyista. Bakit sila nananagasa ng mga tao? Walang makakapagbigay ng justification eh. Nireview namin yung footage eh. There was no provocation on the driver. Ang linaw-linaw, malayo sa kanya yung mga tao, hindi naman siya sinasaktan o inaano. Bigla na lang siyang umatras at ginamit niya yung kanyang sasakyan para walisin yung mga tao. Ayon kay NCRPO Director Police Chief Superintendent Oscar Albayalde, inalis na sa pwesto ang lahat ng opisyal ng Manila Police District na sangkot sa marahas na dispersal. Kabilang na si PO3 Franklin Co na driver ng police mobile. I've directed the district director to relieve all the involved officers doon. And the investigation will be handled by the Criminal Investigation Detective Group, CIDG, just to make sure na walang whitewash dito and to make sure that we will have a fair and impartial investigation. Tiniyak naman ng NCRPO Chief na hindi kukonsintihin ang mga pulis na lumabag sa police operational procedures. That's now the part of our investigation. Kung umabuso, no, yung ating kapulisan, gaya nung nakita natin na sinagasaan ng ating kapulisan, no, yung driver ng mobile car na yun, that will not be tolerated. That will be investigated, and if need be, he will be charged criminally. Nasa 30 pulis ang nasaktan dahil sa insidente, habang hindi naman bababa sa 20 militante ang sugatan, kabilang na ang 7 nananatili ngayon sa Philippine General Hospital. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hihintayin naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang magiging resulta ng investigasyon sa naganap na marahas na dispersal sa mga militante sa Maynila kahapon. Sa pagharap ng Pangulo sa isang press conference sa Beijing, China, sinabi nito na nais niya munang marinig ang ulat mula kay Executive Secretary Salvador Medialdea na nangangasiwa ngayon sa bansa habang wala siya. Aalamin din muna ni Pangulong Duterte ang magiging investigasyon ng Department of the Interior and Local Government. Narito ang pahayag ni President Rodrigo Duterte. But just to be very sure that I do not commit or I do not stray along other side issues, I'll just wait for the official announcement to make upon my arrival. By that time, I would have completed my assessment, personal, which will be provided by the police and the military. And of course, not only them, but the DILG. Samantala, alamin muna natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras sa ito mula kay Joanne Nano. Joanne, magandang umaga. Good morning sa iyo, Monica. Good morning sa lahat ng ating mga kasangbahay at sa mga kababayan natin na papasok na sa kanilang mga trabaho. Ay magiging magandang tiyempo pa ang oras na ito, Monica, dahil maluwag at tuloy-tuloy pa ang daloy ng mga sasakyan both north and southbound ng EDSA, rin din sa ilang bahagi ng Manila area. Alamin natin ang sitwasyon ng traffic. Sa mga dadaan
dito sa EDSA southbound, kung kayo po ay magmumula sa Muñoz patungo North EDSA, magiging maluwag at tuloy-tuloy pa po ang inyong pagbiyahe sa mga oras na ito. Gayun din po sa mga approaching po ng EDSA Quezon Avenue, going to Kamuning at NEPA Q-Mart, maluwag pa po ang daloy ng mga sasakyan. Magsisimula lamang bumagal ang mga sasakyan sa may bahagi po ng Aurora Boulevard papunta po ng Santolan area. Bahagya na ring mabagal ang galaw ng mga sasakyan sa may bahagi ng Mega Mall, Reliance hanggang Buendia. Habang ang mga motorista at mga commuters naman po natin nababagtas dito po sa kabaan ng EDSA northbound, sa mga oras na ito ay wala pa pong masyadong magiging problema ang ating mga kababayan sa kanilang pagbiyahe. Dahil mula po dyan sa may Mall of Asia going to Balintawak ay maluwag pa po ang sitwasyon ng traffic, liban na lamang po dito po sa may area po ng Taft at Magallanes. Silipin naman natin ang ilan po sa ating mga live traffic points. Unahin po natin ito pong area ng Espanya Blumentritt. Sa mga papunta po ng UST, sa mga oras na ito ay medyo bahagya na pong mabagal ang usad ng mga sasakyan sa may lugar po na yan. Gayun din, moderate traffic po ang mararanasan ng ating mga motorista at mga commuter na dumadaan po sa kabilang bahagi ng kalsada para naman po sa mga papunta ng Welcome Rotunda. Puntahan naman po natin ang Quiapo, Manila. Ang mga sasakyan po na makikita nyo ngayon sa inyong mga television screen sa mga babiyahe po patungo ng Loton area, sa mga oras na ito ay light to moderate traffic situation na po ang nararanasan dyan ng ating mga motorista. Habang yung mga manggagaling naman po ng Loton patungo po ng Moraita, wala pa pong masyadong magiging problema sa mga oras na ito dahil maluwag at tuloy-tuloy pa po ang daloy ng mga sasakyan sa lugar po na yan. Dito naman po sa may EDSA Guadalupe, sa mga manggagaling po ng Guadalupe patungo po ng Shaw Boulevard, sa mga oras na ito ay wala pa rin pong masyadong magiging problema ang ating mga motorista dahil magiging maluwag at tuloy-tuloy po ang kanilang pagbiyahe. Light traffic din po ang mararanasan para naman po dun sa ating mga commuter na manggagaling po ng Orense patungo po ng Ayala, Makati. Habang sa may Letre Malabo naman tayo, sa mga papunta po ng C4 Navotas o dun po sa may Road 10, sa ngayon ay light traffic situation din po ang nararanasan dyan ng ating mga motorista. Gayun din, maluwag at tuloy-tuloy po ang daloy ng mga sasakyan para naman po sa mga patungo ng Monumento area. Monica, muli nga natin ipinapaalala sa lahat ng ating mga motorista na dahil ngayon ay araw ng Webes, bawal sa mga lansangan ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 7 at 8 simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 7 ng gabi. Yan muna ating gabay sa kalsada ngayong umaga. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Joanne Nano, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Alamin naman natin ang mga balitang prom day, ihatid sa atin ni Victor Consare live mula sa Davao City. Maayong buntag, Victor. Maayong buntag, June. Maayong buntag kang Kuya Daniel o gani ang dugang pang mga balita gawas sa kauluhan. Nagsumite og petisyon ang Trade Union Congress of the Philippines alang sa usa ka gatos og 63 pesos nga pag-uswag sa sweldo sa mga empleyado sa Davao Region. Kauban niini gisiguro usab sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Region 11 nga tagaan nila og igong pagtagad ang maong petisyon bag-o magpagula og desisyon nga paborable alang sa mga trabahante ug mga negosyante. Ang balita gitutukan ni Jenice Inhente. Padayon nga pagtaas sa inflation rate o presyo sa mga palitunon ang hinungdan nga mihangyo ang Trade Union Congress of the Philippines nga pataasan ang kasamtangan nga pasahod sa mga empleyado sa Davao Region. Sa gipasakang petisyon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 11, dugang nga 163 pesos sa kada adlaw nga sweldo sa trabahante ang gihangyo sa TUCP. Sumala pa sa grupo, sa kasamtangan 317 pesos lang ang minimum wage sa rehiyon na kuno dili makaigo sa pang-adlaw-adlaw nga gastuson sa ordinaryo nga katawhan. Kung 50 taon sa usa ka bulan, that's 8,242 pesos per month. So, pila man karon gani ang magpa-eskwela o kolehiyo bisan usa lang ka anak, no? Kanang 8,242 pero nagyod ng kurot nagyod diha pa lang tama. Lisod na jud kay karon kay mahal kay mga palitonon nya. Kada adlaw na gasto dahil yung pamasahe ng transportation ganon din.
maakyat din, pero yung sweldo natin nandun lang, no? Kaya kung ma-approve yan, mas maganda, no? Advantage yan para sa mga empleyadong katulad namin. Samtang gibabagan kini sa Davao Chamber of Commerce and Industry, gipasabot sa grupo sa mga negosyante nga dili kaya tugunan ang panukala nga 163 pesos nga daily across the board increase. Nagpasalig sab ang RTWPB Region 11 nga tun-an niini ang wage increase petition. By the time the public hearings and wage deliberations are concluded, the board shall resolve whether to preserve the status quo or to set a new minimum wage. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Tapuso na karong bulana ang pagtuki sa plea bargaining agreement proposal sa mga miyembro sa MNLF nga nag-atubang og mga kaso may kalabutan sa Zamboanga siege niadtong tuig 2013. Si Dante Amento alang sa maong balita. Na Oktubre 25 hasta 26 ay asa el último hearing con el plea bargaining proposal del mag-aakusaw miyembro de Moro National Liberation Front o MNLF na 2013 Zamboanga City Siege. Aquí ay sabi si ay dale el corte con el pedimiento del mag-aakusaw que hace abaja el di la sentencia ay alcanza 1 hasta 2 años de calabozo. Mas bajo este kumpara hasta vivir de calabozo na kaso de rebelión y violación de international humanitarian law yaman planta el ciudad. Pero ya hace claro el gobierno local si ay dale el corte el pedimiento del mag-aakusaw ay asi subi sila na mas alto tribunal. The judge rules against our opposition to plea bargaining or to the plea bargaining agreement, we might go to a higher court with due respect to the judge who is trying to speed up the trial of these cases. Mientras tanto, ya dale mas grande punto el gobierno local que ay hindi afekta na diila yaman planta kaso el plano de Presidente Rodrigo Duterte para mancuento con el MNLF founding chairman Nur Miswari acerca del Moro Peace Talks. Si Miswari tiene standing warrant of arrest por causa na kaso de rebelión y malversación de fondo del público antes él pa el gobernador na ARMM. Say is a fugitive from justice and is facing some charges in the Sandigan Bayan filed by the Ombudsman regarding malversation of funds when he was still in governor of the ARMM. Dante Amento, UNTV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. Og kana ang kinatibukan sa atong mga balitang Promdi. Gikan diriya sa Davao City. Balik diya sa Studio June. Salamat Victor Gozare. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Lagunzad. Hi Angel, good morning. Hi Monica and thank you. These are the news abroad. Both U.S. presidential hopefuls entered the important last debate to finally appeal to undecided voters. From Maryland, USA, James Buntuyan reports live. Yes, James, go ahead. Yes, good morning, Angela. Presidential candidates to prepare for their last debate today in Las Vegas as the U.S. presidential election comes to its final 2 weeks. Chris Wallace, Fox News anchor, will moderate the debate, which will discuss 6 topics, including debt and entitlement, immigration, economy, Supreme Court, foreign hotspots, and fitness to be president. The debate is especially important for Donald for him to counter lagging polls, mainly due to the surfacing of videotape and women alleging him with lewd behaviors. According to most surveys, Trump trails Clinton by at least 6% points, while Clinton has a 90% chance of surpassing the 270 Electoral College vote needed. Clinton needs the crucial debate as well to finally close the argument for undecided voters that she is a more reliable candidate to be the next commander-in-chief in the wake of new leak of her emails by WikiLeaks. Both candidates suffer from high ratings of untrustworthiness among
among likely voters in the U.S. according to polls. The big question of the debate is whether Trump will finally try to stick to policies and issues of the country as a last attempt to show that he has the temperament of being the next president, or he will continue to stick to character attacks against his opponent as usual. James Bantuyan, UNTV News and Rescue, Baltimore, Maryland. Back to you, Angela. James, I'd like to ask who will be the moderator for this final debate. It will be from Fox News. His name is Chris Wallace. He's a very well-known journalist over here in the U.S. Angela. That's great. Thank you very much, James Buntuyan, reporting live from Maryland, USA. Brazilian police arrested former congressional lower house leader Eduardo Cunha on corruption charges. Cunha has been caught up in the sprawling kickback probe of state-run oil company Petrobras and was detained in Brasilia. He is accused of taking a $5 million bribe related to contracts for 2 drill ships built for the company. Cunha was a lower house leader who led the drive to impeach ex-President Dilma Rousseff. In other news, International Criminal Court judges ruled that Congolese former Vice President Jean-Pierre Bemba and his defense team bribed witnesses to lie in his defense at a war crimes trial. The court says that 14 key witnesses had been coached about what to say and that Bemba and 4 other defendants had conspired to present false evidence to the court. Judges ruled the politician failed to discipline or restrain his movement for the liberation of Congo soldiers as they rampaged through the neighboring country in 2002 and 2003 when they found him guilty in March this year. Here is the statement of presiding Judge Bertram Schmidt. No legal system in the world can accept the bribing of witnesses, the inducement of witnesses to lie, or the illicit coaching of witnesses. Nor can the International Criminal Court. Today's judgment sends the clear message that the court is not willing to allow its proceedings to be hampered or destroyed. And those are the news abroad. Back to you, Monica. Thank you, Angela Lagunzad. Mahigit sa 2,000 residente sa Barangay Lambakin sa Marilao, Bulacan ang napaglingkuran na medical mission ng programang Serbisyong Kasambahay, katuwang ang ating mga partner in public service. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Dinagsan ng libu-libo nating kababayan sa Bulacan ang isinagawang libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International sa Barangay Lambakin, Bayan ng Marilao. Isa na rito si Aling Claudia Clemente, residente ng Northville 4, na 1 buwan ng pabalik-balik ang lagnat dulot ng pananakit ng ngipin. Ngunit dahil kapos sa pera ay hindi siya makapunta sa dentista. Kaya naman nang mabalitaan ang medical mission, agad siyang nagtungo dito upang libreng makapagpabunot ng mga sirang ngipin. Maraming salamat. Nabunutan po ako ng 2 ngipin sa tulong ng medical mission na pinangunahan ni Brother Ailey Soriano at Brother Daniel. Napakalaking tulong po sa amin ito, katulad nung wala kaming pambayad sa pabunot ng ngipin. Labis naman ang kaligayahan ng 70 anyos na si Lola Telma Yasmin nang mabigyan ito ng salamin matapos ang 5 taon na panlalabo ng mata. Nagpapasalamat po ako sa serbisyong medical mission. Napakagandang bagay po sa amin dito sa mga mahihirap na bigyan po ng ganitong... Katuwang din ng himpilan ang Philippine Marketing Association sa pagsasagawa ng serbisyo publiko. At marami pong salamat sa pagbigay nyo ng pagkakataon sa amin makasama kayo. At sa uulit po, wag po tayo makakalimot. Sabay-sabay po natin gawin ito. Umabot naman sa mahigit 2,100 residente ang napaglingkuran sa libreng medical, optical, dental, laboratory check-up at nabigyan ng libreng gamot. Maraming salamat, Brother Ere at saka si Brother Lason sa pagpabigay ninyo ng medical mission na ito dahil napalaking tulong po sa aking mga kabarangay, lalong-lalo na po sa mga kapuspalad na aming nandito sa aming barangay Lambakin po. Ito na ang ikalawa na pagkakataon na nakapagsagawa ng medical mission ang UNTV at MCGI sa barangay Lambakin.
Nestor Torres para sa Serbisyong Kasangbahay. Alamin naman natin ang update sa ating libreng sakay mula kay Melvin Arbo live. Yes, Melvin, good morning. Morning, June! Good morning sa ating Kuya Daniel at sa lahat ng ating mga kasangbahay all over the world. June, ang ating libreng sakay bus ngayon ay nandito na sa Ayala Avenue, na kung saan tayo po ay magbababa dito sa may bandang sa pagitan ng Rufino at Paseo, na kung saan ito ang nakatalagang unloading area dito po sa ating dito sa Ayala Avenue, na kung saan tayo po ay magbaba dito sa isakay natin dyan kanina sa Baclaran Coastal. Update lang tayo dyan sa ating mga naisasakay na. Meron na po tayong total of 175 na mga pasaherong naisakay na po natin, na paglingkuran na natin dito sa ating libreng sakay bus. Na po natin na paglingkuran na natin dito sa ating libreng sakay bus. Kasama dyan itong ating tatlo magigiting na mapa na dito ngayon. Yung mga nagpapacilitate ng traffic dito po sa Ayala, dito sa Ayala. Ba naman sila dyan sa may bandang Rustans at Glorieta. Isa rin sa naisakay natin dun kanina, ito si Sir Joseph. Isa siyang engineer na naisakay natin sa may bandang Mayapis. At siya naman ay bababa dyan sa may bandang Ortigas. Isang engineer na naisakay natin. Sir Joseph, magkano naman yung usual po ninyo na ipapamasahe mula dyan sa Mayapis papunta po ng Ortigas? Mula dyan sa Mayapis papunta po ng Ortigas? 16 pesos po. 16 pesos ang kanyang pamasahe. Na anong gagawin niyo po sa matitipid niyo pong 16 pesos dahil nakasakay kayo dito sa libreng sakay bus? Siguro po pandagdag sa pangkain. Okay, pangdagdag na niya John sa pangkain niya. Ngayong araw na ito ang matitipid niya dito sa ating libreng sakay bus. Kumusta naman sir ang inyong pagsakay dito? Okay naman po ba? Komportable naman kayo? Komportable naman po dahil libre. Ayun. Okay, John. Yan po si Sir Joseph, isang engineer na naisakay po natin dito sa ating libreng sakay bus. Bababa po siya dyan sa may Ortigas. Naisakay natin siya dyan sa may bandang Mayapis along Buendia Avenue. At ang kanyang pamasahing matitipid sa araw na ito ay 16 pesos na magagamit niya sa pagdagdag niya sa kanyang pagkain sa araw na ito. At siyempre, ito natin sa atin, June, ng programang Good Morning Kuya ng UNTV Channel 37, hosted by Kuya Daniel Rason, at ng programang Ang Dating Daan ni Brother Eli Soriano, na kung saan tayo ay nagkakaloob din dito ng libreng pandesal, ng libreng, kaya na June, tsokolate yung ating ipinagkaloob sa ating mga pasahero, at lagi nang meron po tayo naka-standby laging Bible para naman sa mga mag-request po sa atin ng libreng Biblia, gaya naman kay Brother Eli Soriano ng Ang Dating Daan. Balik sa inyo sa studio, June. Sarap niya na tsokolate. Sana may matira pa, Melvin, ha? O sige, maraming salamat, Melvin Arbo. Matala, balitang sports naman tayo. Kasama si Rina Villamor. Nagka-chocolate ka ba, Rina? Chocolate? Addict yan. Oh, addict ako sa chocolate. Bakit? Sabi nga ni Monica, addict nga daw. Addict sa chocolate. Ay, ako may tanong sa inyo. Kayo ba ay minsan nang nanood ng car race? Car racing? Oo, car racing. Nanonood ba kayo nun? Sa TV lang. Sa TV lang? Movies lang. Pero alam niyo ba kung kailan nagsimula ang car racing? Kailan ba? Ito yung taong 1895 sa bansang France ito nagsimula. Yung mga vintage cars pa yung gamit nila noon. So ang karera nila from Paris, France to Bordeaux, France, inabot daw ito ng 1,000 kilometers. Oh, wow. Yan. Tapos yung mga vintage cars, diba? Ang cute. Yun yung pinag-racing nila noon. Oo. Baka pinipidal-pidal pa yun natin. Wala naman diuling, mga ganun. Oo. Ayan. Kasi may balita ako sa inyo ngayon tungkol nga sa F4 racing naman. Wow, ayan. Sige, go. Ito, Gabe Tayaw, binigyang karangalan ng bansa bilang unang Pinoy na nakatapos sa ikatlong pwesto sa 2016 Formula 4 Southeast Asia Championships na ginanap sa Clark International Speedway sa Pampanga. Ang 16 na taong si Tayaw na dating Asian Karting Champion ay nakakuha rin ng 6 na iba pang awards kasama na ang Top Rookie Plum Award. Samantala, Angie King pasok din sa susunod na round kung saan ang karera ay magaganap sa Indonesia sa susunod na buwan. Ang pagsali ng dalawang Pinoy racers ay nagpakita ng galing sa Pinoy sa pagmamaneho kahit
kahit pa naging maulan ang mga araw ng kompetisyon. Ang Formula 4 o F4 ang tutulong sa dalawa upang maabot at makapasok sa inaasam na biggest racing event sa taong 2017, ang Formula 1 o F1. Mag-aarap na sa darating na linggo ang malakas na koponan sa Group A ng UNTV Cup Season 5. Ang Malacanang Kamao kontra BFP Firefighters na kapwa may malinis na 2-0 win-loss record. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Labanan. Oh, look at him go. Look! Stop faster by just an inch. Here's a drive by Jimenez. It'll go. Maghaharap sa unang pagkakataon ang dalawa sa pinalakas na koponan sa UNTV Cup Season 5 sa darating na linggo alas 3:30 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Ang BFP Firefighters at Malacanang Kamao na kapwa may malinis na 2-0 win-loss record ay nangunguna sa Group A. Lead pass, Malabanan stretches. Mataas ngayon ang moral ng Firefighters matapos talunin noong nakaraang October 9 ang defending champion AFP Cavaliers sa score na 78-74. High moral ngayon ng team ngayon. Maganda ang kumpiyansa ng mga team ngayon. Ayon pa sa BFP, bukod sa mahigpit na depensa na ginamit nila sa AFP, paghahanda nila ng husto ang opensa laban sa Malacanang. Still, we have to practice pa rin. Doon pa rin nagsisimula sa practice. Maybe we have to again make some adjustments sa half-court offense naman namin. Samantala, uhaw at gigil naman ang Malacanang Kamao na masundan ng tagumpay noong October 9 matapos tambakan ng Senate Defenders sa score na 82-54. Talagang itong mga player namin gigil na manalo. Kaya naman ayon sa Kamao team, todo ensayo ang kanilang gagawin para sa nalalapit na laban sa linggo. Siguro mas magiging ready kami. Tapos talagang i-ano namin, pagpa-practice kami. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. This coming Sunday, don't forget, magkita-kita muli tayo sa Pasig Sports Center kung saan ang ating triple header ay sisimula ng MMDA kontra Senate Defenders. Pangalawang game po natin ang Malacanang Kamao kontra BFP Firefighters at pangatlong game ang NHA kontra HOR. June at Monica, tatlong koponan na lang yung wala pang panalo dito sa ating Season 5. Yan ang mga koponan ng Senate, NHA at DOJ. June? Maraming salamat, Rina Villamor. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. At yan po ang hataw na balita ngayong araw po ng Webes, October 20, 2016. Susunod na po ang programang Paulang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.